Madaling araw pa lang, gising na si Mang Ben. Habang madilim pa ang paligid, maririnig na ang kaluskos ng kanyang mga tsinelas at kalansing ng timba. Araw-araw, ganoon na lang ang takbo ng buhay niya. Pagod, tahimik, at puno ng pag-asa. May edad na siya, halos 55 anyos na. Ngunit matatag pa rin ang kanyang mga kamay. Ang tanging sandata niya laban sa kahirapan ay ang kanyang walis, map, at ang maliit na ngiti sa kanyang labi. Pumasok siya sa malaking gusali ng Silvertech Corporation, isa sa mga pinakakilalang kumpanya sa bansa. Habang pinupunasan niya ang sahig sa labi, dumaraan ang mga empleyado na nakasuot ng mamahaling barong at blazer. Ngunit imbis na batiin siya, nilalapitan siya ng mga tinging mapangmata. Aba, si Mang Ben. Hoy tanda, dapat maglinis ka pa ng mabuti. Baka madulas yung boss natin pagdating. Siguradong tanggal ka kaagad. Kahit tanggalin yan, sino ba naman to? Janitor lang naman. Tahimik lang si Mang Ben. Hindi siya lumilingon. Sanay na siya. Sa dami ng taon sa kumpanya, tila ba kasama na sa trabaho niya ang pagtitiis sa pangmamaliit. Ngunit sa bawat salitang ibinabato sa kanya, pinipigilan niyang sumagot. Dahil alam niyang wala siyang mapapala kung papatulan ang mga ito. Trabaho lang po ito mga iho. Wala pong masama sa paglilinis. Ngunit imbis na matauhan, lalo lang siyang pinagtawanan ng mga empleyado. Isa pa nga, kumuha ng kape at sinadyang itapon ng konti sa nalinis niyang sahig. Ay, linisin mo ulit. Baka yan ang kape ng boss. Sayang! Napahinga ng malalim si Mang Ben. Inabot niya ang mop at muling pinunasan ng sahig. Parang walang nangyari. Sa isip-isip niya, kailangan kong magtiis para sa anak ko. Tahimik niya ang pinupunasan ng basang bahagi ng sahig. Habang sa isip ay bumabalik ang mga alaala. Ang anak niyang si Miguel. Si Miguel, ang tanging dahilan kung bakit siya nagtitiis. Matagal na niyang hindi nakakasama ito dahil abala sa sariling negosyo sa Maynila. Ngunit tuwing magkausap sila sa telepono, laging sinasabi ng anak niya, Tay, magtiis lang kayo. Darating ang araw, makakapagpahinga rin po kayo. Ngunit hindi alam ni Mang Ben, darating ang araw na iyon sa paraang hindi niya inaasahan. Tanghali na noon at abala ang lahat sa cafeteria ng kumpanya. Si Mang Ben, gaya ng dati, kumakain lamang sa sulok. Tinapay lang at kape ang baon. Habang sa kabilang mesa, ang mga empleyado'y nagtatawanan. May fried chicken, spaghetti at milk tea pa. Hoy Mang Ben, dito ka kumain. Baka may tira kami. Wag na, baka amuyin yung map niya habang kumakain tayo. Muling natawa ang lahat. Isa sa mga babae, kumuha pa ng video habang kinakantsawan siya. Oh guys, ito si Mang Ben, trending janitor ng Silvertech. Linis dito, linis doon. Pero mukhang hindi nalilinis ang sarili. Sabi ng isang empleyado habang nakabidyo. Narinig ni Mang Ben ang bawat salita. Tumigil siya sandali. Huminga ng malalim at nagpatuloy lang sa pagkain. Hindi niya kailangang lumaban. Alam niyang hindi niya kayang tapatan ang kapangyarihan ng kanilang mga posisyon. Ngunit may mga luha na unti-unting bumababa sa gilid ng kanyang mga mata. Kahit pinipilit niyang huwag ipakita. Pagsapit ng hapon, habang nililinis niya ang opisina ng mga manager, napansin niyang may ilang empleyadong nagmamasid sa kanya. Alam mo ba, sabi nila, nagtatrabaho lang yan dito kasi iniwan ng pamilya. Kawawa naman, pero nakakatawa. Talaga? Janitor lang? Wala namang mararating. Bulong ng dalawa. Hindi alam ng mga ito
na bawat salitang sinasabi nila ay parang kutsilyong bumabaon sa puso ni Mang Ben. Pero kahit ganon, pinilit niyang ngumiti dahil alam niyang mas malaki ang layunin niya kaysa sa marinig na pangmamaliit. Pagsapit ng gabi, wala nang tao sa opisina. Tahimik, si Mang Ben na lang ang naiwan. Naglilinis ng sahig na puno ng yabag ng mga taong walang alam sa kanyang buhay. Nilingon niya ang bintana ng gusali. Kitang-kita niya ang mga ilaw ng syudad. Kumikislap sa dilim. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, mahina siyang nagdasal. Diyos ko, bigyan mo po ako ng lakas. Hindi ko po alam kung hanggang kailan ko to kakayanin. Pero sana, mapatawad ko pa rin sila. Tahimik ang paligid. Ngunit sa gitna ng katahimikan, may maririnig na yabag sa likod. Pumasok ang isa sa mga empleyado, may dalang papel. O Mang Ben, bukas daw po may inspeksyon. Dapat malinis lahat. Kapag may nakita raw na dumi, lagot ka. Oo iyo, sisikapin kong maging maayos lahat. Ngumisi lang ang empleyado at lumabas. Naiwan si Mang Ben mag-isa. Pagod at gutom. Ngunit sa halip na magpahinga, nilinis pa rin niya ang bawat sulok ng opisina. Habang nagmamap, bigla siyang napatingin sa isang picture frame na may nakasulat, "Respect is the foundation of success." Dahil doon ay napangiti siya ng bagya. Ang ganda ng kasabihan, bulong niya sa sarili. Pero sana may nakakabasa nito. Hindi niya alam, sa mga susunod na araw, mababaliktad ang mundo ng lahat sa kumpanyang iyon. At ang mga tao ngayon ay tumatawa sa kanya, ay siya ring luluhod sa harap niya. Maagang pumasok si Mang Ben kinabukasan. Bitbit niya ulit ang kanyang map, timba at maliit na walis. May kaba sa dibdib niya dahil sinabi kahapon ng isang empleyado na may inspeksyon daw sa araw na ito. Gusto niyang siguraduhing malinis ang buong gusali. Ayaw niyang mapagalitan. Pero sa likod ng pagod at pag-aalala, umaasa siyang magiging maayos ang araw. Habang nililinis niya ang hallway, may dumating na grupo ng mga empleyado. May dalang kape, nagkukwentuhan at talatang inis sa buhay. Isa sa kanila si Marco, ang pinakasuplado at pinakamaingay sa grupo. Eto na naman si Mang Ben. Nako, baka madulas tayo sa nililinis niya. Di ba kahapon may basa pa rin sa sahig? Baka gusto talaga niyang madulas tayo para siya na lang ang may trabaho dito. Hindi sumagot si Mang Ben. Tiningnan niya lang ang sahig at patuloy na naglinis. Ngunit sa di inaasahang pagkakataon, biglang nadulas si Marco dahil sa sariling natapon niyang kape. Ah, otek, ang sakit. Tingnan mo to, nabasa yung pantalon ko. Tumayo siya at galit na galit. Tinuro si Mang Ben. Kasalanan mo to, tanda. Nilinis mo ng mali itong sahig. Gusto mo sigurong tanggalin ako, no? Pasensya na, iho. Hindi ko po... Isang sampalang tumama sa pisngi ni Mang Ben. Tumahimik ang buong lugar. Ngunit sa halip na tumigil si Marco, sinundan pa niya ito ng tadyak. Uy Marco, tama na. Baka mabasa ka lalo. Tumawa ang ilan at imbis na tulungan, pinanuod pa nila. Hanggang sa isa, dalawa, tatlo ay nagsimulang makialam. Parang laro sa kanila. May naghulog ng basurang bote sa harap ni Mang Ben, may tumapon ng tubig, may nagtulak sa kanya. Wala akong ginawang masama. Nagtatrabaho lang ako. Trabaho? Puro gulo ang dala mo. Dapat sa'yo, turuan ng leksyon. Hanggang sa may unang sumuntok, tumama ito sa kanyang tiyan. Napayuko si Mang Ben, halos mawalan ng hininga. Hanggang sa sabay-sabay na 10, 20, 30. Halos 50 empleyado ang nakapalibot. Pinagtulungan ng matandang janitor.
Ang sahig na nililinis niya araw-araw, ngayon ay nabahira ng sarili niyang dugo. Ang map na dati niyang sandigan, ngayon ay nakahandusay sa gilid. Ang mga tinig ng mga taong dati nakangiti sa kanya, ngayon mga lakhak ng kawalan ng puso. O ayan, linisin mo yung dugo mo. Janitor ka lang. Tingnan nyo, ang hina, isang ampas lang, bagsak. Sinubukan ni Mang Ben na bumangon, pero nabigo siya. Nangihina siya. Sa isip niya, nagtatanong, ganito ba talaga kababa ang tingin nila sa amin? Wala na ba kaming karapatan maging tao? Anak, sana hindi mo ito makita. Ngunit sa di kalayuan, may nakarinig ng kaguluhan. Isang itim na kotse ang huminto sa labas ng kumpanya. Bumukas ang pinto at mula rito ay bumaba ang isang lalaki. Matangkad, disente at may aura ng kapangyarihan. Ang mga gwardya agad na napayuko. Sir Miguel, kayo po pala. Magandang araw po, sabi ng gwardya. Diretso ang tingin ni Miguel sa loob ng gusali. Naririnig niya ang ingay, ang tawanan at ang mga sigaw. Hanggang sa nakita niya ang eksena, ang sariling ama, duguan, nakahandusay sa sahig, habang pinagtatawanan ng mga empleyado. Tama na yan! Malalim na sigaw ni Miguel. Isang boses lang pero tumigil ang lahat ng galaw. Ang halakhak ay napalitan ng katahimikan. Ang mga kamay na nananakit biglang bumaba. Sir, kayo po pala? Nanginginig na tanong ni Marco. Anong ginawa nyo? Lumapit siya sa ama. Pinunasan ng dugo sa noo nito at tinulungan itong tumayo. Tumingin siya sa paligid at isa-isa sa mga empleyado na ngayon nakayuko. Alam niyo ba kung sino ang sinaktan nyo? Sir, janitor po siya. Hindi siya basta janitor. Siya ang tatay ko. Dahil doon ay nabigla ang lahat. May nahulog na tasa. May napaatras sa takot. Ang ilan ay kusa ng lumuhod. Hindi dahil sa utos, kundi dahil sa matinding hiya. Anak pala siya ng janitor? Sabi ng isang empleyado. Ngunit hindi na nagsalita si Miguel. Hinawakan niya lang ang balikat ng ama at marahang sinabi, Pa, tapos na. Ako nang bahala sa kanila. Lalong tumahimik ang paligid. Ang mga dating mapang mata ang ngayon ay nakayuko na, nanginginig at walang masabi. Habang si Mang Ben, bagaman sugatan, ay pilit pa ring ngumiti. Miguel, anak, wag mo silang saktan. Hindi pa, hindi ko sila sasaktan. Pero sisiguraduhin kong matututo sila ng tunay na respeto. Ang gabi na iyon ay naging simula ng pagbabago. Ang kumpanyang dati ay puno ng kayabangan, ngayon ay niyanig ng katotohanan. At sa gitna ng lahat, ang isang matandang janitor na buong buhay ay minamaliit, ay napatunayan na ang tunay na dignidad ay hindi nakikita sa posisyon, kundi sa puso ng isang tao. Tahimik ang buong opisina matapos ang sigaw ni Miguel. Ang dating ingay ng tawanan ay napalitan ng matinding takot. Ang bawat empleyado ay tila estatwa. Nakayuko, hindi makatingin at nanginginig sa harap ng lalaking kakapasok lang. Ang puting suit ni Miguel ay kumikislap sa ilalim ng mga fluorescent lights. Ang bawat takbang niya ay may bigat. Bawat titig ay parang sandata. Lumapit siya sa gitna ng crowd, kung saan nakahandusay ang ama niyang si Mang Ben. Duguan, ngunit pilit pa ring humihinga. Sino sa inyong unang nanakit sa kanya? Walang sumagot. Tanging ingay lang ng aircon ang maririnig. Ang mga kamay ng mga empleyado ay unti-unting nanginginig, habang ang ilan ay napaluwa na sa sobrang hiya. Sir, akala po namin... Anong akala nyo? Na dahil janitor siya, pwede nyo siyang apihin
na walang karapatan ng taong marangal magtrabaho. Bawat salita niya ay parang kulog sa loob ng opisina. Ang mga empleyado ay nagkatinginan. Hindi alam kung tatakbo o luluhod. Hanggang sa isa, dalawa, tatlo ay lumuhod na sa harap niya. Patawad po Sir Miguel, hindi po namin alam. Janitor lang po akala namin. Hindi po namin alam na ama niyo siya. Dahan-dahang lumuhod ang iba pa. Hanggang sa buong opisina. Lahat ay nakayuko na. Ang dating mayayabang ngayon ay nanginginig. At halos hindi makatingin sa mag-ama. Hindi niyo kailangang lumuhod sa akin. Pero dapat kayong lumuhod sa kanya. Unti-unti nilang nilapitan si Mang Ben. Isa-isa silang yumuko sa harap niya. Ang iba ay umiiyak. Ang ilan ay humihingi ng tawad habang may hawak na panyo. Tama na mga iho. Wala akong galit sa inyo. Tao lang din naman kayo. Pero sana, matuto kayo. Ang tinig ng matanda ay mahina ngunit matalim. Tagos sa puso. Maging si Miguel ay napayuko. Hindi niya akalain na sa kabila ng lahat ng sinapit ng kanyang ama ay nagwa pa nitong magpatawad. Bumalik sa isip ni Miguel ang lahat ng alaala. Noong bata pa siya, si Mang Ben na nagturo sa kanya ng respeto. Kahit mahirap lang sila noon, hindi siya pinayagang mangusga ng tao base sa itsura o trabaho. Tay, bakit po tayo mahirap? Anak, hindi tayo mahirap. Mayroon tayong dignidad at yun ang kayamanang di mananakaw. At ngayon, sa mismong opisina kung saan minamalit ang ama niya, nakikita ni Miguel kung gaano katotoo ang mga salitang iyon. Lumapit si Miguel sa mesa ng manager. Binuksan niya ang laptop at iniharap sa lahat ang kumpirmasyon ng kanyang pagkakakilanlan. Ang dokumento nagsasabing siya ang Chief Executive Officer ng Silvertech Corporation. Ako may-ari ng kumpanyang ito. At ang taong tinapakan niyo ay siya mismong dahilan kung bakit ako narito. Nanginginig ang ilan sa takot. Ang mga manager na dating mapangmata, ngayon ay lumalapit na may luha. Sir, patawarin niyo po kami. Akala po namin ay... Akala niyo ano? Putol ni Miguel. Kaya niyong tratuin ang iba na parang walang halaga. Hindi niyo kailangang malaman kung sino ako. Dapat alam ninyo kung paano rumespeto kahit kanino. Tahimik, walang gustong magsalita. Hanggang sa isang empleyado, si Marco, ang unang lumapit kay Mang Ben. Patawad po Mang Ben. Hindi ko po alam. Sana mapatawad niyo ako. Anak, mas madali ang magpatawad kaysa magbitbit ng galit. Kaya oo, pinapatawad kita. Lalong napahagulgol si Marco. Ang iba, isa-isa nang nagsimulang magpatawad, magsorry at magpasalamat. Ang dating gusaling puno ng kayabangan, ngayoy tinig na ng paghingi ng tawad ang maririnig. Habang tinutulungan ni Miguel ang ama, nilapitan siya ng sekretarya. Halatang naguguluhan. Sir, bakit po siya nagtatrabaho bilang janitor kung kayo po pala ang boss? Dahil gusto niyang makita kung paano tinatrato ng mga tao ang mga nasa ibaba. Hindi ko siya pinigilan dahil gusto kong matutunan ng kumpanyang ito ang tunay na halaga ng respeto. Naglakad siya papunta sa gitna. Tiningnan niya ang bawat mukha ng empleyado, mula sa pinakamataas hanggang sa pinakamababa. Walang sinabi, tanging titig lang. Pero ramdam ng lahat ang bigat ng mensahe niya. Lumipas ang ilang minuto bago nagsalita si Miguel muli. Mula ngayon, walang taong tatawaging lang. Walang janitor lang, guard lang, o driver lang. Dahil bawat isa sa inyo ay bahagi ng tagumpay ng kumpanyang ito. Tahimik, ngunit kasunod noon ay maririnig ang palakpakan ng ilang empleyado. Hindi dahil sa utos, kundi dahil sa paghanga. Si Mang Ben ay nakangiti lang. Hawak ang kamay ng anak, habang ang luha ay bumabaha sa kanyang pisngi. Anak, salamat.
Pero sana, huwag mong ituring na kaaway ang mga nagkamali. Bigyan mo rin silang pagkakataong magbago. And din ang tinuro mo sa akin pa. Kaya simula ngayon, magbabago ang lahat. Lumapit siya sa mga empleyado. Tinulungan niyang tumuyo ang ilan. At sa halip na galit o parusa, binigyan niya sila ng pagkakataong patunayan ang sarili sa pamamagitan ng kabutihan at serbisyo. Ang araw na iyon ang naging simula ng tunay na pagbabago ng Silvertech. Walang ranggo, walang mataas o mababa, lahat pantay-pantay. At sa gitna ng lahat, si Mang Ben, ang dating janitor, ay naging simbolo ng dignidad at kababaang loob. Samantala, tahimik ang buong opisina. Wala ni isa mang naglalakas loob na magsalita. Ang mga mukha ng empleyado ay maputla, nanginginig at puno ng takot. Ang lalaking kanina lamang ay pinagtulungan nilang bugbugin ay ngayon ay nakatayo na sa tabi ng mismong may-ari ng kumpanya. Ang anak niyang, si Miguel. Ang dating janitor na tinutuksong dukha ay biglang naging sentro ng respeto. Pero si Mang Ben, kahit sugatan, ay nakatingin lamang sa anak. Tila hindi pa rin makapaniwala sa mga nangyayari. Anak, ikaw ba talaga yan? Lumapit si Miguel. Marahang hinawakan ng kamay ng kanyang ama. Ang dating malamig at matatag niyang presensya ay napalitan ng lambing at pag-aalala. Oo pa, ako to. Pasensya ka na kung hindi ko agad sinabi. Gusto ko lang sanang makita kung paano nila tratuhin ang mga kagaya mo. Habang sinasabi yun ni Miguel, unti-unting napaluhod ang ilang empleyado. Isa, dalawa, hanggang sa lahat ay sabay-sabay na yumuko. Ang ingay ng opisina ay napalitan ng mga ikbi ng pagsisisi. Sir, hindi po talaga namin alam. Akala po namin isa lang siyang isang janitor, isang taong mababa sa inyo. Tahimik, wala ni isa mang sumagot. Ang bawat salita ni Miguel ay parang punyal na tumatama sa puso ng bawat isa. Hindi nyo kailangan malaman kung sino siya para igalang siya. Lahat ng taong pumapasok dito, janitor man, guard o manager, ay may dignidad. Pero pinili niyong tapakan yun. Maraming mata ang napaluwa. Ang ilan ay napahawak sa noo. Ang iba naman ay humihingi ng tawad. Ngunit si Mang Ben, na natiling tahimik lamang. Tinitingnan ng mga taong minsan ay tumawa sa kanya. Anak, wag mo na silang parusahan. Tao lang sila. Nagpadala sa galit at kayabangan. Napatingin si Miguel sa ama. Puno ng paghanga. Sa kabila ng lahat ng sakit, marunong pa rin itong magpatawad. Pa, hindi ako papayag na matapos ito ng walang hustisya. Pero kung iyan ang gusto mo, susundin ko. Lumapit siya sa mga empleyado. Isa-isang tumingin sa kanila. Ang mga matang dati matapang at mapangmataas, ngayoy puno ng pagsisisi. Simula ngayon, ang kumpanyang ito ay magbabago. Hindi na ito lugar ng kayabangan, kundi ng respeto. Kinuha niya ang mikropono sa mesa at nagsalita sa lahat ng naroon. Sa mga supervisor, staff at maging sa mga bagong empleyado na nanonood sa lobby. Ang tatay ko, ang taong nilait nyo, siyang nagturo sa akin ng sipag, disiplina at pagpapakumbaba. Wala akong mararating kung hindi dahil sa kanya. Kaya simula ngayon, siyang magiging tagapayo ng lahat ng empleyado dito. Sabay-sabay na napatingin kay Mang Ben ang mga tao. Hindi makapaniwala sa kanilang mga narinig. Ang dating janitor ay magiging tagapayo. Isang posisyon na ginagalang. Sir Miguel, patawad po talaga. Hindi po namin alam. Sana po'y bigyan niyo kami ng pagkakataon na magbago. Matagal tumingin si Miguel sa kanila bago siya muling sumagot. Hindi ko kayang ibalik ang respeto sa pamagitan ng galit. Pero kung totoo ang pagsisisi ninyo, patunayan ninyo yan sa gawa, hindi lang sa salita. Lumapit siya sa ama. Tinulungan itong maupo. Inabot niya ang panyo at marahang pinunasan ang natitirang dugo sa labi ni Mang Ben.
Ang eksenang iyon ay parang sampal sa lahat ng nakakita. Isang mayamang anak na nakalahod sa harap ng ama niyang janitor. Hindi ko inasahan ito, anak. Akala ko'y tuluyan ka nang nakalimot sa pinanggalingan mo. Hindi ako nakalimot pa. Lahat ng ito, kumpanyang to, tagumpay ko. Lahat ay galing sa mga aral mo. Ang bawat salitang iyon ay dumiretso sa puso ng lahat. Ang mga dating mapangusga ay napayuko at napaisip. Sa sandaling iyon, natutunan nilang ang tunay na kayamanan ay hindi nakikita sa kasuotan o titulo, kundi sa kabutihang loob. Makalipas ang ilang oras, inutusan ni Miguel na dalhin si Mang Ben sa klinik. Habang binubuhusan siya ng gamot sa mga sugat, tahimik lang siyang nakatingin sa anak. Miguel, salamat. Pero sana matutunan nilang magpatawad sa sarili nila. Dahil mahirap mabuhay na alam mong nasaktan mo ang isang walang kalaban-laban. Iyan ang dahilan kung bakit ikaw ang pinakamagaling na ama pa. Samantala, sa labas ng klinik, nakatayo ang mga empleyado. Hindi nila alam kung paano haharapin si Mang Ben. Ngunit nang lumabas ito, nakangiti lang siya. Mga anak, tapos na yon. Simulan na lang natin ulit. Pero sana, sa pagkakataong ito, mas marunong na kayong tumanaw ng respeto. Isa-isang lumapit ang mga empleyado at nagmano sa kanya. Ang ilan ay humagulgol sa iya. Ang dating janitor na tinutulak-tulak lang nila, ngayon ay parang isang ama na ng buong kumpanya. At sa sandaling iyon, unti-unting nabura ang kayabangan sa opisina. Napalitan ito ng paggalang. Ang katotohanang lumabas ay hindi lang tungkol sa kung sino ang anak ng janitor, kundi kung gaano kahalaga ang pagrespeto sa bawat tao, anuman ang kanyang katayuan. Sa mga sumunod na araw, tuluyang nagbago ang ihip ng hangin sa kumpanya. Pero higit sa lahat, nagsimula rin ang bagong buhay para kay Mang Ben. Hindi bilang janitor, kundi bilang inspirasyon ng lahat. Lumipas ang ilang linggo matapos ang insidenteng yumanig sa buong kumpanya. Mula sa sigawan at pangutya, ngayon ay katahimikan at respeto na ang maririnig sa bawat sulok ng opisina. Wala nang nagtatawanan kapag may janitor na dumaraan. At wala nang umiwas kapag may maintenance staff na nagtatanong. Ang mga dating mapangmataas ay natutong umiti at magpasalamat, lalo na kay Mang Ben. Ngayon, si Mang Ben ay hindi na janitor. Sa pinto ng isang bagong opisina, nakasulat, Mang Ben Santos, Employee Advisor. Isang bagong posisyon, hindi dahil sa koneksyon o awa, kundi dahil sa karunungang nakuha sa karanasan at kababaang loob niya. Hindi ko naman inakalang magkakaganito, anak. Dati, simpleng walis at maplang ang hawak ko. Ngayon, may sarili na akong mesa. Karapat dapat ka naman talaga pa. Marami kang alam na hindi kayang ituro ng kahit anong libro. Habang nag-uusap sila mag-ama, pumasok ang ilang empleyado. Nakayuko, tahimik at may daladalang sobre. Sir Miguel, Mang Ben, gusto lang po naming magpasalamat. Simula po nung araw na yon, nagbago na po kami. Lahat ng mga sinakta namin, humingi na rin po kami ng tawad. Mabuti kung ganon. Ang tunay na pagbabago ay di nasusukat sa salita, kundi sa gawa. Lumapit siya sa isa sa mga empleyadong minsang nanguna sa pambubugbog, si Carlo. Halos hindi makatingin si Carlo. Nanginginig ang kamay habang nag-aabot ng sobre. Pasensya na po talaga, Mang Ben. Wala pong araw na di ko pinagsisiyan yung ginawa namin. Sana po mapatawad niyo ako. Tumingin si Mang Ben sa kanya. At sa halip na galit o sermon, isang ngiti lang ang binigay niya. Carlo, matagal na kitang pinatawad. Hindi ako galit sa inyo. Masaya ako dahil ngayon, alam kong natuto na kayo. Yan ang mas mahalaga. Bumagsak ang luha ni Carlo habang niyakap si Mang Ben. Ang mga kasamahan niyang nakatingin ay nakaramdam ng kakaibang init sa dibdib.
Isang pakiramdam ng kagaanan at tunay na pagbabago. Simula noon, naging inspirasyon si Mang Ben hindi lang sa mga empleyado, kundi sa buong kumpanya. Linggo-linggo, nagkakaroon siya ng maikling employee talk, kung saan itinuturo niya mga simpleng aral sa buhay, respeto, kababaang loob, at malasakit sa kapwa. Mga anak, tandaan niyo ito. Ang tunay na yaman ng isang kumpanya ay hindi nasa pera, kundi sa kabutihan ng mga taong bumubuo dito. Tahimik ang lahat habang nagsasalita siya. Ang bawat salita ay parang binhi na tumutubo sa puso ng mga nakikinig. Kahit si Miguel, na dati ay sanay lang sa mga business meeting, ngayon ay natutong makinig sa mga payong galing sa kanyang ama. Pa, ang dami mong nabago. Dati, puro kita't proyekto lang ang nasa isip ko. Pero ngayon, naintindihan ko na. Ang kumpanya ay pamilya. Yan ang gusto kong marinig sa iyo, anak. Hindi mahalaga kung gaano kalaki ang negosyo mo kung hindi ka marunong magmahal sa tao mo. Pagkatapos ng kanilang maikling pagtitipon, lumabas si Mang Ben sa beranda ng opisina. Mula roon, tanaw niya mga dating kasama sa maintenance department. Ngayon, bawat isa sa kanila ay nakangiti at may respeto mula sa lahat. Wala nang katawa-tawa sa pagiging janitor dahil naipakita ni Mang Ben na ang maruming trabaho ay marangal kung ginagawa ng may puso. Habang nakatingin siya sa labas, may bahagyang luha na pumatak sa kanyang mata. Hindi iyon luha ng sakit, kundi ng tuwa. Na kahit gaano kaliit ang simula ng isang tao, kaya niyang baguhin ang mundo sa pamamagitan ng kabutihan. Pa, salamat sa lahat. Ikaw ang dahilan kung bakit natutunan kong maging mabuting leader. Hindi dahil sa diploma, kundi sa puso. Anak, hindi mo kailangang magpasalamat. Basta tandaan mo, kahit gaano ka kataas, bumalik ka pa rin sa lupa. Doon mo lang makikita ang totoong halaga ng tao. Niyakap ni Miguel ang ama. Ang eksenang iyon ay nagbistulang simbolo ng pagkakaisa ng dalawang henerasyon. Isa na galing sa hirap at isa na nagtagumpay dahil sa aral ng kababaang loob. Kinabukasan, habang papasok sa opisina, may bagong janitor na bumati kay Mang Ben. Ngumiti ito at agad namang tinapik ni Mang Ben sa balikat. Anak, huwag mong ikahiya ang trabaho mo ha. Tandaan mo, lahat ng tagumpay ay nagsisimula sa sipag at dangal. Ang janitor ay ngumiti, halatang na-inspire sa mga salita niya. Habang naglalakad si Mang Ben papunta sa opisina, nakita siya ng mga empleyado at sabay-sabay na bumati. Good morning, Mang Ben, bati ng mga empleyado. At sa bawat pagbating iyon, ramdam niya ang pagbabago. Hindi lang sa mga tao, kundi sa buong kultura ng kumpanya. At doon nagtapos ang kwento ng isang janitor na minamaliit ngunit sauli. Naging dahilan ng pagbabago ng buong kumpanya. Si Mang Ben, ang taong pinagtulungan, ay naging inspirasyon ng respeto at kabutihan. At si Miguel, ang anak na nagtagumpay, ay natutong ang tunay na pamumuno ay hindi nasusukat sa taas ng posisyon, kundi sa lalim ng puso. Ang tunay na yaman ng tao ay hindi nakikita sa suot o sahod, kundi sa kabutihan ng kanyang puso. Kayo, ano pong masasabi niyo sa kwento natin ngayon? At kung anong mga aral po ang mga natutunan ninyo? Maaari niyo po bang i-comment doon sa baba doon sa comment section para muli ko pong mabasa? So once again, inuulit ko pong muli. Ako po si Tamoxki TV. Kita-kita po tayong muli sa mga susunod pa nating maraming mga video. Thank you and God bless you all. Peace out.